2024. I believe na kailangan natin ng breakthrough sa 2024 and maraming aspeto sa ating buhay in financial matters, in relationship matters, in physical matters. But most of all, kailangan natin ng breakthrough sa ating spiritual life. Kaya po ang theme ng ating first quarter of the year ay inward transformation from within. And dito pong nagdaang Pasko, at saka po bagong taon, at saka po iba't iba pang mga Christmas party, na parami tayo ng kain, no? Ako naramdaman ko, kahit mahina kumain, pero naramdaman ko, lumaki tiyan ko, tsaka bumigat ako. Kaya pagdating sa dialysis, ang laki ng nadagdag sa aking weight gain. Ganun pa man, pagdating ng New Year, anong number 1 na New Year's resolution natin? Mag-reduce, mag-diet. Nagiging tayong food conscious. Yung dating 2 cups of rice, nagiging 1 cup of rice na lang. Yung dating 2 cup ng ice cream, nagiging ano lang, no? Nagiging 1 na lang. Yung dati nating mga mga meat na kinakain, nauwi na lang sa fruits and vegetables. Hindi po wala pong masama sa mga bagay na yan eh. Kasi bahagi ng ating stewardship ay pangalagaan natin ang ating katawan. Kung pwede walang habas na lang na kain ng kain, kailangan din talaga ng konting disiplina. Sabi nga ni Apostle Paul in 1 Timothy chapter 4 verse 8, "For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come." Kailangan po natin meron tayong discipline din, not only physically but also spiritually. And having said that, nais ko pong basahin ang ating pong pinaka-teksto sa araw na to. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Tayo po tayong lahat at basahin po natin ang ating teksto. Sabay-sabay po tayo. Ready? 1, 2, 3, go. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. Tayo po'y manalangin. Father God, we believe in the truth of these words. But even this truth, Lord God, would be of no effect to us unless, of course, first we believe and embrace the truth. Lord, nawa po, ang mga salitang ito ay tumimo ng malalim sa aming mga puso at aming yakapin, sampalatayanan at maranasan namin ang kaganapan ng mga salitang ito sa aming pong buhay. Ipaliwanag mo po sa amin, ipaunawa mo po sa amin, ipakita mo po sa amin ang kagandahan, katotohanan ng mga salitang ito. Ito po ang aming salmo at dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay nagsabi na Amen and Amen. Tayo po'y makakaupo na. Dito po sa ating mensahe, meron po tayong 3 bahagi na nais na ipagbatid. This is the outline of our message. Number 1, rejoice in the progress of our transformation. Yun po yung nandun sa may verse 16. Number 2, remember the purpose of our tribulation. Yun po yung nandun sa may verse 17. And then number 3, remain in the perspective of our transition.
Yun po yung sinasabi sa may verse 18. Can you please repeat the three parts of the outline? Number one is transformation. Number two, and number three, okay, salamat sa Lord. Now, may kahabaan itong mensahe na ito. Sa katunayan ay ginagawa ko, isang linggo na hindi pa ako tapos eh. Kaya gagawin ko po, gagawin ko installment. I will discuss the first point and then the next time I speak around, I will discuss the second and the third. So, we go back to the first point, okay? Kasi may burning ceremony tayo pagkatapos. So I do not want to occupy the rest of the time this afternoon to give way to the liturgy. The first point is rejoice in the progress of our transformation. Yun po yung una pinakamalagang kailangan natin na spiritual breakthrough sa 2024. Dapat po magsaya tayo sa pag-advance, sa pagprogreso ng transformation na ginagawa ng Lord sa ating buhay. Okay. Ang sabi po sa ating teksto sa verse 16, 2 Corinthians chapter 4 verse 16, sabi ni Paul, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Sabi po ni Paul, therefore, alam naman natin na sa mga nagbabasa ng Bible, kapag ka nakita yung salitang therefore, yan po isang conclusion. In other words, meron pinanggalingan ng mga salita, kaya dumating sa salita, kaya nga, sinasabi ko sa inyo. So it's a conclusion. Ano pong conclusion dito ni Apostle Paul? After saying so many things about the ministry, sabi niya, kaya nga, therefore, his words is like this, we do not lose heart. Now, para sa akin, medyo mahirap intindihin kasi hindi ako nawawala ng puso, parang gano'n. No? And then I looked up in other translations of the Bible, ito pala ibig sabihin. It means we are not discouraged. Ito po sa Amplified International Standard Version, yung American Bible, hindi kami na-discourage kahit na ito nararanasan namin sa araw-araw. At sa isa pang translation, it means we do not give up. Yan ang sabi sa NLT, CSB, tsaka CEV, Contemporary English Version. Tapos sa isa pang salin, sabi niya, it means we faint not. Hindi kami pinangina ng loob, hindi kami nahimatay dahil lang sa mga pangyayari na nararanasan namin sa aming buhay. And then another translation sa NB, no? It means we do not despair. Eh, hinanap ko sa Tagalog itong mga salitang ito. Ito po yung natagpuan ko no, sa ang salita ng Diyos, ASND. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kaya nga sabi ni Paul, kahit na dinaranas namin itong mga problema na to sa ministry, sa buhay, sa araw-araw, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Sasalin po ng ang Biblia Tagalog, hindi kami nanghihimakot. Parang malalim na Tagalog yun, ano? Di yan ang gamitin. Sabi ng Magandang Balita Biblia, MBB, hindi kami nasisiraan ng loob. Ang dami po kasing mga bagay sa mundo nito talagang panghinaan ka ng loob eh. Hindi pa minsan nararamdaman nyo parang nanghinagod na kayo. Ito mga gusto ko, makakagraduate pa ba ito? Eh, matanda na ako, baka wala na akong lakas pagdating ng nag-aral na ito sa college. Ang dami natin mga tanong sa buhay. Nandiyan yung pagtaas ng gasolina, ng renta, ng medisina, ng matrikula, at napakarami mga iba't ibang negatibong balita. Minsan nga, hindi na tayo nakikinig ng balita kasi parang alam na natin ang mababa makikita natin, di ba?
Nandiyan ang patayan, mga sakuna, mga trahedya, at kung ano na pa. Ngayon, pupunta kami dito kanina, may na-encounter kami, binubuhat na lang parang baboy kasi na-accidente on the road. Araw-araw, daming ganyan. Talagang panghinaan ka ng loob. Kaya kasabi ko kay Tutski nagdadrag, Tutski, okay ka lang ba? Kasi parang nakakapangatog eh. Pag nakita mo yung nakabulagtad na puro dugo, ang mga mag-asawa, tulpuhan ng tulpuhan. In the first place, ang sweet-sweet niya, pero over a period of time, magsisigawan na yun sa tulpo. Ang mga politiko, pasaringan ng pasaringan. Ang mga seller sa TikTok, skaman ng skaman. May wala ka ng kapuntahan ngayon. Nakita mo doon sa advertisement, ang ganda ng binibenta. Cooking utensils. Ako sabi mo, kailangan ko to sa kusina ko. Di order ka ngayon. Nang dumating sa'yo, isang malaking orinola. Na-scam ka ngayon, di ba? Ang laki-laki ng ginastos mo, tapos ang dumating lang sa'yo ay orinola. Andiyan po ba kayo? Kaya maraming sigaw nila, Lord, ayaw na po sa earth. Kaya wala akong mapuntahan eh. Kahit alam mo, na-serve ka pa rin eh. Hindi ka pwedeng makapagtago. Alam niyo po mga kapatid, ang mga inanap pwedeng mataguan. Ang maniningil ng electric bills pwedeng mataguan. Pero mga problema, hindi kayang taguan. Lagi, kahit saan ka magpunta, may problema pa rin. Malasiksik yan po saan eh. Kahit saan ka sumiksik, may encounter kang problema. Kaya wala kang mataguan. Kaya iba po nag-iwagod nila. Umaasong nilang sa wala. Bahala na kung ano mangyari. Naalala ko po yung isang very popular na paid artist sa si Vincent Van Gogh. Si Vincent Van Gogh is a very influential artist in his lifetime. Nakagawa po siya ng 2,000 artworks. 890 of that is gawa po sa oil, painting ng oil. Napakagaling about most of those 800 paintings, ginawa niya in a matter of 2 years bago po siya namatay. Ang problema po sa kanya, he was really very depressed and anxious. Number 1, because of poverty. Number 2, because of illness. Pangatlo, sapagkat wala sa kanya makaintindi. Kahit mga kaibigan, kahit kapamilya, yung mismo ang nagsusuporta sa kanya financially, kasi wala talaga siya kapera-pera, nakakaaway niya pa. And yung mga critics naman niya, walang ginawa kundi birain siya ng birain sa kanyang mga ginagawa yung personality. And so, dumating yung time, despite the fact that he was a very talented, potentially talented person, sabi niya, ayoko na, gusto ko nang bumigay. And many times he attempted to commit suicide. Dumating yung time, he made it. Dumating yung time, nagtagumpay siya. Sabi niya talagang sisikapin ko na ma-achieve itong pinaka gusto ko ma-attain sa buhay ko. So one day, kumuha po siya ng baril, tinapat niya po sa dibdib niya, pumutok, patay. And he died at the age of 37. Sayang! Kung di nang himagod, kung di pinanghinaan ng loob, ang dami pa sana niya magagawa. Kaya lang, ganito na lang. Sabi nga ni Don McLean, nung gumawa ng kanta, tungkol sa isa sa mga paintings niya, ewan ko, yung mga matatanda, alam ito eh. Ano yung kantang Starry, Starry Night, paint your body blue and gray, look out at summer day. Yung Starry, Starry Night, that's actually the title of one of his paintings, yung kanyang obra maestra. Yung tungkol sa mga makukulay na mga bituin sa langit. And then, in that song ni Don McLean, sabi niya, dun sa Starry Side, towards the ending of the song,
And when no hope what's left inside, on that starry, starry night, you took your life like lovers open do. In other words, nagpakamatay po si Vincent Van Gogh. At sayang, no? Kinuha lang niya yung buhay niya lang para sa wala. And I think the very reason is that napagod na po, nag-imagod na po. Kaya sabi niya, ayoko na. Gusto ko lang lumisan sa mundo ito. Akala niya, yung pagpapakamatay is the exit towards all of the problems. But actually, it's the entrance to an eternal problem in the afterlife. Pero alam niyo po mga kapatid, kung ang mga tao ay napapagod na, nangimagod na, nasisiraan ng loob, ang mga Kristiyano, kapag ka ikaw ay nakapokus kay Kristo, hindi pwedeng mangyari sa iyo. Sapagkat ang Panginoong Yesus ang magiging mong kalakasan. And I'm not saying this para lang paluwagin ang loob. I'm saying this because that is my daily experience. Kung hindi ako nakapokus kay Lord, talaga naman, bibigay na rin ako eh. Pero nandiyan si Lord. Pagpasok pa lamang po ng taon na ito, unang dialysis ko, wala akong oxygen na lumalabas sa aking lungs. 79 oxygen ang registry ng supposed to be, pag tinignan niyo po sa oximeter, yun po yung oxygen ng katawan. Dapat 199 o kaya 98. Normal po yun. Sa akin hindi 98. Hindi 90, hindi rin 80, 79. Pwede na akong makoma pagka ganun. Kasi kapag ka po yung brain mo ay walang oxygen, pwede tumigil po yan ang function. Pwede ka atakin sa puso. Kaya yung nurse at yung doktor ang taranta na po si daddy, walang oxygen sa katawan. Sinaksakan agad ako ng tubo sa ilong pagkatapos tinaas yung normally, pag nag-oxygen ako, 2 or 3 lang ang level. Ginawang 5 para malakas ang buga. Sabi ko, Lord, kung kunin mo ako, okay lang, pwede man ako. Pagkatapos, that was, I first realized that was Monday. And then, this Friday lang po, ang taas naman ng BP ko. Lantang-lantang. Ang ako ko dumating, I was the first patient na sinaksakan yung karayong sa machine. Ako yung kahuli-huli ang lumabas. Kasi ayaw ako pa uwi ng doktor. Sapagkat ang taas ng BP ko, latang-latang, hindi ko mataas ang kamay ko. Kaya sabi ko, Lord, kung ano mangyari, hawak mo naman ako. I know that you are in control. In other words, talagang kung hindi ako nakapokus kay Lord, bigay na eh. Ito lang po umaga na tayo, went to bagong sinang na-impress. Wala po akong oxygen sa katawan. Hindi na po ako makapagsalita kasi wala nang lumalabas na hangin. At saka yung dito at sa kaliwang puso ko parang hanggang ngayon kung may kirot eh. Pinapakirot naman ko habang nag-worship. Lord, ayaw matakin sa puso pag sa harap ng pulpito. Although that was my dream. When I was a young pastor, sabi ko, Lord, pagkukunin mo ako sana sa pulpito para at least nagpipreach ako. Ginagawa ko yung ministry ko. Pero habang tumatagal, siguro pangit pag sa pulpito, no? Hindi na lang ako mahimatay. Tapos, ano nangyari kay Bishop? Ay, wala na. Mga kapatid, tapos sinatake sa puso. Anyway, nababagit ko lang because what I'm telling is this, kung hindi ako nakapokus kay Lord, wala na, bigay na ako. Ang hirap. Pero alam niyo po, everyday, pinapalakas ko ng Panginoon. Andiyan po ba kayo? So, Hebrews chapter 12, verses 2 to 3. Ito natin ating paningin kay Jesus na sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Mula sa simula hanggang sa katapusan, nakapokus lamang tayo kay Jesus Christ. Tiniis niya ang paghirap sa krus
at hindi na ito kinaya, isipin ninyo ang mga tinis ni Jesus para hindi kayo panghinaan ng loob. Minsan ba pinanghinaan na kayo ng loob? Sabi, ituon ninyo ang isipan nyo kay Jesus Christ. Mula sa una hanggang sa simula. Kasi kadalasan sa simula, katulad ngayon, first week of the year, lahat tayo nakafocus tayo. Pero problema, after 1 month, after 2 months, after 3 months, wala, balik na naman sa dati. Sabi ni Paul, sabi ng author ng Hebreo, mula sa umpisa hanggang sa pasimula. Amen? Mula sa unang linggo ng taon, atin tayo. Amen? Hanggang sa susunod, amen? Hanggang next month, amen? Hanggang March, hanggang April, hanggang December. Amen? Magkita-kita po tayo pagdating ng December. Baka mamaya wala na po kayo. Hanggang January lang. Kailangan dire-diretso. Andiyan po ba tayo? Yung salita pong to lose heart, sa Greek po is kakumin, na ibig sabihin to be weary, to feel inwardly bad, masama pakiramdam, to be weak, to be exhausted, to faint or fail in heart. Yun po yung talaga mga ibig sabihin niya sa Griego ng sinulat ito ni Apostle Pablo. Now, what is the opposite of inkakumen? Ang opposite po is to be strong, to be resilient, to be determined, and to rejoice. Kaya po dun sa ating outline, rejoice at the progress of your transformation. Sa halip na nalulugmok ka, nai-stress ka, ano ba ito mga nangyayari sa akin? Sa halip na gano'n, rejoice! Sapagkat sabi niya po sa Pablo, bagamat yung ating outward man, the outward person is wasting away, getting damaged every day, yet the inward man is getting renewed every day, every moment of our life. Naranasan po ba natin? May kausap po ba ako dito? On the outside, we are dying sapagkat tumatanda tayo, marami tayong nararamdaman na sakit sa katawan. The more you get older, the more you feel a lot of pain in your body. But inwardly, we are getting more alive inside. So makita po natin yun dito yung dalawang, yung dichotomy ng Christian person. On the one hand, meron po tayong outer man. On the other hand, we have the inner man. Ano ba pinagkaiba ng dalawa? The outer man is related to the Adamic nature. Related po kay Adam yan. That's the physical existence of our life. Pero yung inner man that is related to the Christ-like nature, yun naman po yung ating spiritual life. Yung outer man, yun ang mga nakikita ng mga tao. Yung inner man, yun ang talagang nakikita ng ating Panginoong Diyos. Yung outer man, yun ang ginajudge ng mga tao. Yung inner man, yun ang ginajudge talaga ng Diyos. Bakit po? Sapagkat, people judge us by our looks. Sabi nga ng kasabi natin, do not judge the book by its cover. Pwede yung cover tattered na, pwede yung cover luma na, pwede malikabok na. Pero wala yan sa cover. Nandun yan sa content ng libro. Amen? Maraming magaganda yung cover pero lawa naman yung laman. Walang kwenta yung laman, wala kang mapapakinabangan. Meron mga libro na kahit sira-sira na, yung cover ay gutay-gutay na, pero mapapakinabangan natin. Katulad po ng Biblia. Sino po may Bible sa bahay? Sino po may dalang Bible ngayon? Praise God. Sino po walang Bible? Pag wala kayong Bible, may advice ako sa inyo. Ibenta nyo TV nyo. At pag pinagbenta, bilhin nyo ng Bible. Mas magandang merong Bible kaysa sa merong TV na walang Bible. Alright? Praise God. Yung Black American pastor is a Baptist pastor and a civil rights advocate, activist po ito noong 60s. Sa kanya po very famous speech, I Have a Dream. I'm talking about
the great Martin Luther King Jr. Sabi niya sa Lincoln Memorial, I have a dream, sabi niya gano'n, that one day, people will judge you not by the color of your skin, but by the content of your heart. Kasi noon, may segregation eh. Pag ikaw ay itim, pag ikaw ay negro, hindi ka pwedeng maligo sa swimming pool na kasama mga puti. Hindi ka pwedeng sumakay sa bus na kasama mga puti. Doon ka lagi sa likod. Hindi ka pwedeng maligo sa public shower na kasama mga puti. Hindi ka pwedeng kumain sa restaurant na kasama mga puti. Lagi may segregation. Kasi para sa kanila, pag ikaw ay itim, Black American o Afro-American, ikaw ay lesser quality citizen. Hindi ka kasi level ng mga puti. Kaya sabi ni Martin Luther King Jr., yung black pastor na activist na ito, someday, sabi niya, pangarap ko na ako ay the judge, hindi na sa kulay ng aking balat, kundi sa content ng aking character. And you know, ganun po ang Panginoon natin. Hindi po si Lord tumitingin sa kulay ng ating balat, sa itsura ng ating mukha, sa damit na sinusot natin. You know, people judge us by the clothes that we wear. People judge us by the food that we eat. People judge us by the places that we go to. And people judge us by the people we hang out with. Pero alam niyo po, kay Lord hindi nakadetermine ang personality mo. Kahit ang damit mo, gutay-gutay, kahit ang kinakain mo, mga simple lang, kahit ang pinupunta ng mga lugar, ay mga lugar na hindi masyadong kilala, at ang mga yung sa salitang chokaran mo, tama ba yun? Yung mga kasama mo araw-araw, yung mga simpleng tao lang, it doesn't matter. Because God does not look at your outward appearance, but God looks at the heart. There was a time na kung saan sabi ng Panginoon kay Prophet Samuel, Samuel, punta ka sa bahay ni Jesse, and you will anoint the next king. All the while, the thought of this prophet is that ang kailangan i-anoint ko, yung matapang, yung malakas, yung matipuno, yung macho, yung maraming muscle, yung parang katulad ng great warrior. So pupunta siya doon sa bahay ni Jesse, and sabi niya, palamasin nga lahat ng mga anak mo, and I will choose will be the next king. Kaya lang, nakita niya si Eliab, matipuno, malaki katawan. Sabi niya, ito na siguro. Pero sabi ng Lord, hindi yan. Ay, baka yung susunod. Ito na ba, Lord? Ay, sabi ng Lord, hindi yan. Hanggang lahat na nakapilang anak ni Jesse, supposed to be, nandun manggagaling ang hari, walang pinili ang Panginoon. So, ang tanong ngayon ng Prophet Samuel, baka meron pa pang anak dyan na hindi ko pa nakita. Anong sabi ng tatay? Wala yun. Payatin yun. At saka, taga-alaga lang namin ng mga tupa yun. Parang wala siyang masyadong confidence nun sa anak niya. And I'm talking about yung kanyang anak niya si David. Anong sabi ng Panginoon? 1 Samuel chapter 16 verse 7. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang mga tao tumitingin sa outward appearance, pero ang Lord ang tinitingnan niya ay ang puso. Doon po sa Israel, ang dami po ng mga tulang physically built, ang dami magagandang physique, maraming warrior-like people. Pero sino pinili ng Lord? Isang gusgusin na amoy tupa, na batang patpating, na ang pangalan ay David. Why? Sapagkat David is pure in his heart. Pag tinignan po natin si Apostle Paul, ano po makikita natin? Isang matandang tanda na mahina, na maraming mga peklat, sa mga sugat, sa mga torture na dinanas niya sa ministry. Pag tinignan mo siya, sabi nako, isang pirma na lang, bibigay na ito. Kasi ganun si Apostle Paul matanda na pagkatapos ang dami niya mga sakit-sakit sa katawan. But you know what? On the point of view of God, the Apostle Paul is like a warrior.
Para sa tingin natin, mahinang matanda na malapit na mamatay. But on the sight of God, the Apostle Paul is a great, mighty warrior. Minsan nga, hindi natin kilala sarili natin eh. Na may mga potential pala tayo na hindi natin nakikita. Pero nakikita ng Lord sapagkat siya ay tumitingin, hindi sa appearance natin, tumitingin siya sa content ng ating character. Nung sinabi ko si Prince, sabi ko, Prince, ikaw mag-preach. Parang tumili pa si Prince eh. Kasi bata pa siya eh, wala pa siyang experience eh. Pero sabi ko, kaya mo yun na. Magpa-practice tayo. Huwag ka mag-alala. Mag-meet tayo. And don't worry because I'll give you something to preach on until you practice yours. Talagang dumarating sa time. Pag sinabing practice tayo, dumarating may pa-practice. Pero, nung una, siyempre yung kumpiyansa, wala pa doon sapagkat ang feeling niya, bata pa ako. There was a time na kung saan ang Israel ay nasakop ng mga Midianites. Hirap na hirap sila for so many years. And then the Lord sent an angel, at yung angel pinadala niya sa isang walang kabuhay-buhay na citizen ng Israel. Anong pangalan ng lalaking ito? Si Gideon. Pagdating ng anghel doon sa bahay ni Gideon, anong sabi ng angel? Greetings, O mighty man of valor. Nung napalimon si Gideon, sabi, anong mighty man? Sino yung tinatawag mo? Ikaw yun! Pakisabi nga sa katabi, ikaw yun! Anong sabi ni Gideon? Ako? Mighty man? Eh kami nga pinakamahina sa pamilya namin. Sa pamilya namin, pinakamahina sa angka namin. Yung angka namin, pinakamahina sa mga tribo sa Israel. Tapos tatawagin mo akong mighty man? Baka mighty man. Hindi siya makapaniwala. Pero alam niyo po, hindi mahalagang sasabihin sa iyo ng tao eh. Ang mahalaga yung sinasabi ng Lord. Amen? Andiyan ba kayo? So, ano nangyari kay Gideon? He became the hero, the deliverer, and he judged Israel for 40 long years. Sino mag-aakala na itong baliwalang lalaki nito ay yung magiging judge ng Israel? Hero and deliverer for 40 long years in the life of Israel. Kasi hindi po tumitingin ng Panginoon sa appearances, sa kanilagayan ng tao, at tinitingnan niya po yung kanilagayan ng ating puso. Kaya po sabi niya po sa Pablo, hindi kami pinanghihinaan ng loob. We are not disheartened, but rather we rejoice at what is happening. Bakit po? Sapagkat kahit na outwardly we suffer afflictions, kahit na outwardly we are suffering decay, aging, pains, and afflictions, and yet in the inner man, we are being transformed, renewed, and strengthened, and invigorated day by day, constantly by the Spirit's ministry of progressive transformation. Dito sa bako dito, kaya ang sabi ng kanta, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Kasi nakakaroon, yung mga matatandang alam niya, tatay yun alam mo yun, no? Hindi rin. Dati kinakanta natin yun eh. Binabago mo ako araw-araw. Di ba napakaganda nun? Na bagamat walang bago sa'yo, lumang mukha, lumang sapatos, lumang damit, pero bago yung karakter. Bago ng bago araw-araw. Nakakatawa, di ba? Ako po dati, galit na ako eh. Alam ito namang kapatiran. Konting bagay na talagang pinapansin ko, pinapalaki ko, sinisita ko eh. Kasi pagka may nakita ko hindi maganda, ayok palampasin. Talagang sabi ko makakatikim ng salita sa akin. Mainit ang ulo ko, lagi. No? Kaya nga sa bagong silang pagka mainit ang ulo ko, natataranta mga kapatiran doon. Sabi ko sa kanila, pasensya na kayo kung nakaka-stress akong pastor.
Pero alam niyo po, dumating yung time na ang Panginoon talaga binabago tayo. No? Nakita ko na minsan, may mga bagay na hindi na dapat patulan, hindi na dapat pansinin, hindi na dapat palakihin. Amen? Kasi pwede naman palampasin na lang eh. And si Lord na ang bahala. In other words, there are times talaga na mayroong binabago si Lord sa buhay natin. May mga nanay umaga, umaga, tanghali, gabi, mapapagod lang yan kapag matutulog. Pag-isip sa umaga, yun na naman. Pero, binabago na ng Lord. Amen? Amen. Hindi na dati armalay, naging basukan. Praise God. Ano man ang ginagawa sa atin ng Lord sa buhay natin, we know that day by day, outwardly, your desire can be sparing and afflicted and pulled down. Pero alam niyo po, sabi ni Apostle Pablo, it's a reality in his life. 2 Corinthians chapter 1 verses 8 to 9. Hindi namin ibig na kayo di makaalam. Mga kapatid, ng tungkol sa mga kapigatian namin sa nangyari sa Asia, na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano ba't kami nawala ng pag-asa sa buhay? Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang kaming magkatiwala sa aming ting sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na magmuli na mga patay. Day by day we experience trials, and yet day by day we are being rescued, strengthened and sustained by God. Totoo po, araw-araw mayroong mga kabigatan, maraming mga problema, pero araw-araw din si Lord, lagi nakantabay, nagpoprotekta, nagmamahal, at siya po nagsusustain, nag-involve, nag-cheer, nagpo-promote. Alam niyo po ba, pinakamalaking cheering squad natin is si Lord? Amen? Kapag pagod na tayo, kaya mo yan, yarara, yan ang cheering squad, di ba? Para tayo lalo mapala. Kasi Lord is our great encourager. Kaya sabi ng Apostle Pablo, we do not lose heart, we do not get discouraged because God is our encourager. Mahina man, talo man sa tingin ng tao, pero panalo pa rin sa harap ng Panginoon. Amen. Wala mang pera sa harap ng tao, pero mayaman pa rin sa harap ng Lord. Pangit man sa harap ng tao, pero maganda pa rin sa harap ng Lord. Lahat ng maganda sa Amen. Hallelujah. Kahit na po yung katawan natin, pag-ignan, kahit na po yung ating po yung spirito, ay medyo hirap na, and yet, we are being upheld by the Lord moment by moment. Pakinggan niyo po ito. Our old self is getting deconstructed. Kasi ang daming nararanasan. Yet, our new self is being reconstructed. Every day. Si Apostle Paul, ang dami po niya apostolic problems and perplexities in life. Pero pag nagsalita siya, laging upbeat. Bakit po? Anong sabi niya? 2 Corinthians chapter 8, chapter 4, verses 8 to 10. Sabi po sa verse 8, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry on our body the death of Jesus, so that the life of Jesus will also be revealed in our body. Ito po yung talagang paradox ng Christian experience. The deconstruction is typically messy, but the daily reconstruction is done majestically. Oo nga
nga, may deconstruction. Oo nga, araw-araw pabagsak, araw-araw may karamdaman, araw-araw may problema. Pero yung reconstruction, yun po matindi. Pero reality ng physical decline because of deterioration, aging, illnesses, and injury. Pero meron din a reality, it is counteracted by the reality of spiritual decline. There is the evidence of our transformation. Kaya po rejoice at the progress of your transformation. Sabi po ni Apostle Pablo, our light and momentary affliction are achieving for us an eternal weight of glory. Sabi po sa teksto yun. But I'd like to end with this. Sa Philippians chapter 1 verse 8, I will continue this in my next preaching. But I'd like to focus on this one particular verse at dito na po tayo magwawakas. Sabi ng Apostle Pablo in Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry on to completion until the day of Christ Jesus. Anong pinasimulan ng Lord sa buhay mo? Tatapusin ng Lord yan. Hindi ka tatantanan ng Lord. Hindi ka bibitawan hindi ka ilalaglag ng Lord. Hanggang sa katapusan, hanggang sa pinaka-araw ng pagdating ng Panginoon, what is started in your life, He will complete it at the very day of Christ's return. Wala pong bitawan, wala pong iwanan kay Kristo Jesus. Amen? Wala pong ayawan. Pag ikaw ay na kay Lord, walang ayawan. Pag ikaw ay na kay Lord, walang bitawan. Yung pinasimula ng Panginoon sa'yo, gagawin ng Lord yan. By hook or by crook. Kaya hindi siguro by crook ka. Because God is unstoppable. You cannot stop the work of God in your life. Yung pinasimulan niya, tatapusin niya po yan mga kapatid. No one can, even the devil cannot stop God from finishing what God has started in you. Alam niyo po si Lord, finisher si Lord eh. Wala siyang ginawa na hindi niya tinapos eh. Nung ginawa niya sa libutan, tinapos niya in 6 days. And then He rested. Everything God started, He finished. And mga kapatid, I'd like to tell you this. Kung sa oras niyo yan, parang nangimagod ka na, napapagod ka na, parang gusto mo na bumigay, parang wala nang kwenta, parang walang nangyayari. I'd like to tell you good news. God is not yet finished on you. Yung pinasimulan ng Lord, tatapusin niya yan. Talagang magpapatuloy sa Lord at walang makakapigil sa Kanya. Aren't you happy mga kapatid na kahit ganito po tayo, meron tayong Diyos na hindi sumusuko at hindi ka tatantanan. At yan ay dahil kay Kristo Jesus. You see, the time of Jesus Christ, He went straight, steadfastly at the cross. Walang pumigil na nakapigil. Kahit na yung mga threats, kahit na yung mga iba't ibang mga insults at mga violent reactions, He made it to the cross. And He said at the cross, it is finished, it is done. And He made it is finished. Lahat ng pinasimulan niya, tinapos po niya. And I know that one day, sasabihin ng Lord sa iyo, anak, it is finished. Lahat ng pinasimulan ko sa iyo, it is done. Sapagkat anuman pong ginawa niya, anong pinasimulan niya, tatapusin niya po hanggang sa katapos-tapusan. Amen? Amen. Tayo kailanman dapat